you ever heard someone say, may titulo naman ang lupa, kaya safe na yan bilhin? Pero ang pinakamalaking tanong, may titulo nga, pero sigurado ka bang malinis ang lupa na bibilhin mo? Ang pagkakaroon ng title, hindi automatically ibig sabihin na ang property ay free na from legal issues. Whether you are a buyer, a seller, an investor, or an OFW planning to purchase property, understanding what is written on the title is one of the best ways to protect your investment. Isa-isahin natin. Una, kailangan nating maintindihan ang pagkakaiba ng Original Certificate of Title or OCT and a Transfer Certificate of Title o TCT. Ang OCT kasi is the first title na binibigay ng gobyerno after the land is registered under the Torrens system. Think of it as the property's birth certificate. Ang TCT naman, on the other hand, is issued when ownership of the property is transferred sa pamamagitan ng pagbebenta, donasyon, inheritance, or other legal means. Every time kasi na nagpapalit ng ownership, a new TCT is generally issued sa pangalan ng bagong may-ari. Ang pinaka-importante nating dapat tandaan, hindi mas maganda ang OCT kaysa TCT because both are valid titles. Ang pinaka-importante is whether the title is genuine, current, and free siya from legal issues. Itong tatlong ito. Pangalawa, encumbrances, liens, and annotations. Ito ang parte kung saan ang ating mga buyer ay na-overlook nila. Palagi niyong i-check ang back page or the memorandum of encumbrances sa inyong title. Bakit? Because itong section na to will tell you if there are existing claims or legal restrictions that might affect your property. Examples include a mortgage with a bank, an adverse claim by another person, may ibang tao na nagclaim. A notice of less pendens, meaning there is a pending court case involving that property. And lastly, meron siyang easements, may restrictions, or other annotations. So dapat natin i-check lagi. These entries, hindi ibig sabihin na bawal mong bilhin ang property. But they do mean that you need to understand their legal effect before proceeding. Tandaan, ang front page will tell you kung sino ang nagmamay-ari ng property. The back page will tell you kung mayroong mga legal issues na kailangan mong malaman. Pangatlo, due diligence before nyo bilhin. Paano mo nga ba mapoprotektahan ang iyong sarili before kayo magbayad ng reservation fee or magpirma ng kahit anong kontrata sa pagbili ng lupa? Mag-request muna kayo ng certified true copy of the title from the Registry of Deeds. I-verify ninyo kung yung nagbebenta is the registered owner or has the legal authority na magbenta ng lupa na bibilhin mo. Pangatlo, i-check nyo kung may technical description na tutugma doon sa lupa na binibili nyo. At pang-apat, i-visit nyo yung mga opisina ng ating mga taga-ingat yaman to confirm kung updated ba ang mga real property taxes. Pang-lima, puntahan nyo yung property, inspect nyo personally, and ask if there are occupants, tenants, or boundary disputes. And pag hindi pa rin kayo sure, visit a licensed real estate broker, real estate appraiser, or a lawyer before nyo i-complete yung transaction. Alam nyo kasi, a little due diligence today can save you from years of legal problems. And always remember, a clean title is not just about having a piece of paper. It's about making sure that the property is legally safe to own and to transfer. Don't buy property base lamang sa trust and verbal promises. I-verify nyo, i-invest nyo yung pera wisely, and protektahan nyo yung hard-earned money ninyo. If you found this video helpful, please don't forget to like, share, and subscribe for more practical content on Philippine real estate laws,
property rights, valuation, and legal updates. Know the law, understand real estate, and make a better decisions. This is the Real Estate Desk with Lau, kung saan pag-uusapan natin ang realidad para sa responsableng kinabukasan.